Ito po ay hindi pakikialam sa politika. Pakikialam ba ito sa politika, mga kababayan? Hindi! Ito po ay paggamit natin sa ating karapatan at kalayaan sa pagpapahayag at mabayabang pagtitipon na ginagarantiyahan po ng ating saligang batas. Ang Iglesia ni Cristo po ay kaisa ng marami nating kababayan. Hindi na po tayo makalapit. Sa napakalaking korupsyon sa mga flood control projects na kinasasangkutan po ng mga matataas na opisyal ng ating pamahalaan. Kaya tayo po ay nakikipagkaisa din sa napakaraming mga Pilipino sa iba't ibang panig ng ating bansa, maging sa iba't ibang panig ng ating mundo na sumusubaybay at sumusuporta at nakikipagkaisa sa rallying ito. Tayo po ay nananawagan ng transparency, accountability, justice, at peace. Bakit po ba natin ito isinasagawa, mga mahal nating kababayan? Sapagkat hindi naman po kailangan sa atin nasira na po ang reputasyon ng ating bansa, maging sa mata ng international community. Paunti po ng paunti ang nais magpautang at mag-invest sa ating bansa dahil sa malalang isyu ng katiwalian at kawalan po ng transparency. Sipin nyo, mga kababayan, mismong Pangulo po ng South Korea ang nag-utos na ipatigil ang kanilang bilyong-bilyong pisong infrastructure loan proposal para sa Pilipinas. Ano po ang kanilang dahilan? Dahil po sa potential for corruption sa proseso ng pagpapatupad dito. Nag-aalala sila na yung buwis ng kanilang mga mamamayan kukuraputin lang dito sa ating bansa. Yun ba ay nakakahiya, mga kababayan? Opo! Ito pa isa. Sa ginanap po na IPEC Economic Leaders Meeting doon din sa South Korea, kapansin-pansin po, wala pong tiyak na investment pledges mula sa alinmang bansa para sa Pilipinas. At dito lamang pong Nobyembre 3, inilathala po ng South China Morning Post that the Philippine stock market is the world's worst performer. Yun ba dapat nating ikarangal, mga kababayan? Dapat nating ikahiya yun. Ano ba sinasabi nilang dahilan? Kaya ang Philippine stock market ay ang world's worst performer. Dahil po sa mga government scandals at ang weak structural integrity na nagtataboy po sa mga foreign investors. Kaya nananawagan tayo sa mga nasa pamahalaan, panahon na para tayo gumawa ng mga konkretong hakbang. Ayaw na natin ng mga drawing. Ayaw na natin ng mga salita at mga pangakong walang laman. Konkretong hakbang ang kailangan para ibangon ang dangal ng ating mahal na bansa. Kaya kung hindi ho nila ito gagawin, o hindi nila pairalin ang transparency, accountability, justice at peace, lalong bubulusok ang ekonomiya ng bansa. At sino lang ang magdurusa, mga kababayan?
Yung ating komunidad, maging yung ating pamilyang magdurusa. Kaya ipinapanawagan po natin ang mga sumusunod. Una, transparency. Dapat gawing bukas sa publiko ang mga investigasyon para makita ng mga taong bayan na yung pagsisiyasat wala pong pinagtatakpan, yung batas ay pinaiiral at hindi binabaluktot. Ikalawa, accountability. Dapat panugutin ang lahat ng mapatutunayang sangkot sa korupsyon na yan. Sino man sila, ano man ang kanilang posisyon sa gobyerno, dapat silang panagutin. Dapat pong ibalik ang mga ninakaw nila sa kabangbayan. Para sa ganon, magamit po sa mga programang makapagbibigay ng tunay na tulong at serbisyo sa ating mga mamamayan. Ikatlo, justice. Dapat po isagawa ang mga hakbang ayon sa mga batas ng ating bansa. Hindi dapat hayaang malihis ang justisya para mapagtakpan lang ang sino man. Lalo na ang utak at mastermind ng korupsyon. Sumunod sa paraang legal at payapa. Kaya nililinaw din po namin sa lahat. Gusto namin maging maliwanag sa lahat. Hindi po natin hinahangad ang pagbagsak ng ating pamahalaan bilang institusyon. Sana maging maliwanag yan sa lahat. Ang nais natin ay ang pagbagsak ng katiwalian. Ang nais natin ay ang pagtataguyod ng isang pamahalaang tapat at makamamamayan. Yung masasamang pinuno, yung mga tiwaling opisyal, yan ang dapat alisin. Hindi po yung pamahalaang gumagarantya sa kalayaan ng mga mamamayan. Kaya mga kababayan, malinaw ang ating pinaninindigan. Hindi tayo laban sa maayos na pamahalaan. Tayo po ay laban sa katiwalian. Hindi tayo naninira sa sino man. Tayo po ay nananawagan lamang. Hindi tayo naghahasik ng kaguluhan. Tayo po ay nananawagan ng katarungan at ng kapayapaan. Hanggat hindi po natutunton, hanggat hindi napapanagot yung mga mastermind sa korupsyon, itutuloy natin ang ating pagmamatsyag at mga pananawagan sa mapayapang mga paraan. Napakahalaga po nitong ating pinapanawagan
sapagkat ito ay hindi po para sa atin lang. Hindi po ito para sa kasalukuyan lamang, kundi ito po ay para sa kinabukasan ng ating mga anak at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Nararapat sila sa namumuhay sa isang tapat, makatarungan at marangal na bansa. Tandaan po natin, habang may tinig na nananawagan laban sa katiwalian, laban sa kawalang katarungan, may pag-asa po ang Pilipinas nating mahal. Maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Sampalakpakan naman dyan! Mga kababayan, nagkakalakipon ba tayo sa dragong ito? Pero isinisigaw din natin ang tinig ng mga kababayan natin na naapektuhan nitong tinatawag na flood control scam. Panoorin po natin ang mga video na nakahandog. Panoorin po natin ito. Dapat ibabato yun. 43 years na ako dito. Ngayon lang ang nangyayari nga yung ganyang pagbaha eh. June, July, August, September, October hanggang ngayon. Simula ng June 15 hanggang ngayon, lalaki, liliit, bisan hanggang bewa, hanggang leeg dyan sa mga dinadaanan. Napakababa ng riprap hanggang tuhod lang. Yun nga ang ginawa nila. Tinipid siguro. Yung kalahati, napunta sa kanila. Nandito ako nung ginawa ito. Kulang sa simento, kulang sa bakal, tinipid lahat, pati mga tagiba. Yan lang ang ginawa, yung riprap, palpak pa yung gawa. Ang nilagay sako lang, ang nilagyan ng lupa. Papasok dito, tingnan nyo naman ang lugar nila. Kaya dito, hindi na rin nawawala yung tubig. Puro ganyan na lang. Pati presidente natin, meron din kinalaman. Bakit pinirmahan niya? Wala siyang kinalaman. Bakit hindi na pinirmahan? Ako kami magalit. Kasi di naman dapat namin talaga ito dinadanas. Yun nga po lagi ko sinasabi, oo, sanay kami sa baha, pero hindi naman dapat ganito katagal. Lahat yun nagagalit. Dahil sa sistema ng ginawa nila, puro hindi ko ayos. Wala akong malasakit sa kapwa, kaya kami nagkaganito. Pahirap. Dapat yan parusahan. Kung may natitira pang pera, ilabas nila para matuloy yung proyekto. Dahil kawawa ko kami. Ganito nangyari sa flood control. Yan, may taong-bahay na naapektuhan. Kasi wala kang bahay dito. Kinakailangan mo, hindi lang kurakutin yung pera para noon magawa ng maayos ang riprap na hindi kami mababaha. Kaya kinakailangan ng nanunungkulan sa gobyerno, lumagay sa ayos, ilagay sa tama yung mga pagawain para naman hindi kami maperwisyo. Gaya ng apo kong nag-aaral, araw-araw ho yan, naka-jumper boots. Naka-jumper boots bago umalis, pag uwi sa gabi, nakagano pa rin.